bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Prioridad sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapabuti sa kapabilidad ng pambansang pulisya. Through the Comprehensive Capability Enhancement Program, we will also continue to provide additional logistical resources and advanced information technology tools to further empower our police force. Sa ilalim ng 2024 PNP Enhancement Capability Program, higit 5 bilyong pisong halaga ng mga patrol jeep, baril at iba pang gamit ang binili para sa mas epektibong pagtugon sa mga krimen. Lubos ang pagsisikap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabigyan ng mura at disenteng pabahay sa pamamagitan ng 4PH program ang manggagawang Pilipino. Natutupad niya ito dahil sa napakalaking suporta ng Pag-ibig Fund. Tuloy ang serbisyo ng Pag-ibig Fund upang makatulong sa kanyang 15 milyong membro para makabili ng bahay. Sa nakaraang taon, mahigit 100,000 ang kumuha ng housing loan sa Pag-ibig na nagkakahalaga ng 117 billion na piso. Ito ang pinakamataas ng bilang sa buong kasaysayan ng Pag-ibig. Sa bagong Pilipinas, hindi na mahirap para sa mahirap ang magkaroon ng sariling tahanan. Seamless travel sa Palawan, posible sa pamahalaang Marcos. Katuwang ang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA sa pag-install ng modular docking facilities sa Coron at Puerto Princesa, Palawan. Ang mga modular docking facilities ay gawa sa slip-resistant at heavy-duty na mga materyales, kaya't matitiyak ang maayos at ligtas na pagsakay at pagbaba ng mga turista tungo sa iba't ibang isla. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Philippine Standard Time, alas 8:02 na sa buntag. Good morning, Eastern Visaya. Maupay nga aga. Good morning. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visaya. Good morning. Yes, good morning, Eastern Visayas. Mayong buntag, Luzon, Visayas o Mindanao. Ingon man sa tanan nato nga mga kaigsunan nga nakaron diha sa gawas sa nasod. Mga higala adlaw karon nga Huwebes, Marso 20, tuig 2025. Og welcome sa lain na usab nga edisyon ning ato nga programa nga maghatod sa mga nag-una nga balita, mga labas nga impormasyon sa tibok Eastern Visayas. Ang programang Good Morning Eastern Visayas. Sa ngalan sa itong station manager sa Radyo Pilipinas Sugod, Sir Dindo Alaras. Ingon man sa itong kauban sa Master Control, Kuya Rito Cabales. Kini ang inyong alagad sa kahanginan na Aljon Malot. Of course, mga higala at usab nga kauban na karon nga buntag ang ato nga mga partner stations sa paghatod sa mga nag-una nga kalambuan matag adlaw. Of course, ang Radyo Pilipinas sa Borongan, Radyo Pilipinas sa Calbayog, o ingon man ang Philippine Information Agency o ang Philippine News Agency. Oy, kamusta ang inyong adlaw nga Huwebes, mga higala? Hinaot ang tanan, anaas sa maayong nga kahimtang, anaas sa maayong nga panlawas.
no? Kay personally sakpan gyud kita sa ubo mga higala. Medyo hagaw-haw ang inyong mabati but bisan pa man ni ana aniya gihapon kita naghatod no sa mga nag-una nga mga kalambuan dinhi sa atong tibuok Rion 8. And pasiuna nga impormasyon kalabot sa atong panahon diri sa probinsya sa Southern Leyte kasamtangan. Wala pa gyud sa hingpit nagpakita sa iyang kahayag si Haring Adlaw gumikan kay natabunan nining baga-baga nga dag-om sa kawanangan. In fact, matod pa sa pag-asa posible nga makasinati og moderate to heavy rains ang amo nga probinsya sa Southern Leyte nining adlaw nga Huwebes. Sanglit ato gihapon nga pahinumdom sa ato nga mga higala no nga mosulod og trabaho, mosulod og klase, magabiyahe no nga mag-amping and kanunay nga magdala sa inyong nga tagsa-tagsa ka mga proteksyon. Alright, dinimpuntuha mga kaigsunan na dili na kita maglangan ato nang paminawon ang mga update usab gikan sa ato nga mga sister station sa ato nga makauban para sa karon nga adlaw nga Huwebes. Una-una to mga higala, biyahe kita padulong Eastern Samar para maghatod sa ilang pasyonang impormasyon. Maghatag og buhing paghulagway kalabot sa panahon, peace and order situation og ingon man ang mga kalambuan diha sa mga lugar nga ilang gitutukan. Live gikan sa DYES sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Maupaingaga Atisok Abiria. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Atisok, good morning. Yes, daghang salamat ka RP Aljun Malot. Kami today, syudadan Borongan, nga ni Bugos ni Eastern Samar. Mauuran kami didi nga side. Tikang pagkagabi siya nam kinaturugan, hin pagmatan, nga daya na nagbubunot. Dito diyan na ako raw, medyo nahirahin talalit uran, pero nasubido na naman it masulog ng mga pagbubunog. Nga ni didi hamon, pati adton kolehiyo, anaman didi Eastern Samar State University, ginsuspender adton trabaho ngan klase, dirilan didi main campus sa syudad Dan Borongan, pero tanan nga campuses sa Eastern Samar State University suspendido ang klase ng trabaho base adto na pinaka-latest nga abiso nga gin-upload ang universidad di daton ira official FB page. Ngan sugad man di hamon asay pa ang elementary ngan high school ka-RP Aljun suspendido liwat. Yes, aton didi kagapay namon sa partaking nga Engineer Alcuin Baldonido. Siyempre, diliwat atun amon SM antibuk nga person Radyo Pilipinas Borongan hangagin mamayuyo ni SM Ati Ruth Rivera Abunda. Tagapay siyempre Chef Tech Yudes nga ni Admin Kuya Buboy. And di naman hamon na syudadhan Borongan ba daw? Natigda. Pumisok it kuryente. Tigda naman na balik. Pero usahayan kakilip, nagtaud-taud ante sa bumalik anaman serbisyo elektrisidad kataliwanhin mga kadyot nga pagpisok. Litaw mura-mura ganay ni Christmas light. Pero mapay nala niya na kay nahibalik gilayon, pinisaklahin kadyot. Pero iton disibintahin pag diri na dadaling kakato, na pagparinga o i-unplug adto ng mga gamit nga nagamit anuhan elektrisidad mo pay nalandi di stasyon simba ko kahina nagutawan gihap didi ito namon mga gamit. Pagtaga tubig naman ka-RP Aljun Malot siya naman kami didi basta pupudas wala naman pa'y awahan lubog. Di pagad nga ni sugadhin ka brown na pero lubog na di nakadaman
Di ka pagagamuhan, hin paggamit. Hit labi na kung mga pagluto aning gagamitan. Pwede lang siguro kung paghiramos. Anyways, kung naman kitahin, kutis hollow blocks. Pero ang mga maamping talagahan ira mga magbaysay nga bayhon, mga gwaping ba, di talaga it maghihiramos. Asyet ada gagamitan, andi din naman nga tubig, ha mga refilling station. Sige, pero di pa kaganto na kami hit. Then nga mag-take off pa ito naman na serbisyon tubig. Nga bisan mapupudas, lubog. Balitaw na pa kasi naman ekipahes, ano? Ito natin mga kapatidan Borongan Water District. Ito na pagpapaklear, ito tubig, pananglitan, lubog. Turbid. Labi na hinsugad hini nga mabubunag ang tubig nga na-extract tikang naman hadton mga water sources. Hindi diliwat haamon na Eastern Samar nag-abiso liwat didi adton amon Philippine Coast Guard o Coast Guard Eastern Samar nga temporaryo nga suspendido adton paglayag kalalawdan. Didi naman Eastern Samar adton igin didiri o temporaryo nga suspendido adton pag nabigar hadton mga sakayan pandagat nga adton iya kabug-aton 250 gigatons o masibubot pa hini dida naman hiton kalalawdan Eastern Coast hiton Eastern Samar partikular na kan mga bungtuhan Artache San Policarpo Oras Dolores kan Avid Taft Sulat ngan San Julians upad pa kami didi syudad han Borongan dara na nga ni nga mabalud may gel warning ano adto na pag-asa ngan mabubunak namang kamihin sa ring paditan norte han Samar darakan shoreline balitaw shoreline siya siya hindi di iton amon kahimtang iton amon panahon balitaw sana diri na damang kamihin na pisakan hintigda hiton Koreante. Adi adton mahipapahat nga mga balita nga nahikay hadto natin mga arisgaduhan nga mga kauban natin. DYS Radyo Pilipinas Production Team. Nata diton pagtaga ekonomiya paling QR PH Plus program han gobyerno nasyonal nga nagduduso han cashless o digital payment igan lunsad ha syudad han Borongan. Bloodletting activity ngagin dumara han MXO han Bungtuan San Julian Malang Puson magin producer dirila consumer ayat ini an YFC Program Awardee dinhi naman hariyon 8 mga kalagsan na syudadhan Borongan nga nag-iedad na hin 80 anyos ngan sobra pa padayon naging proseso adton kapapilan agud makakarawat-liwat hin pa hamudlay tikang han gobyerno nasyonal pirala ini hadton mga patikim namon nga mga balita nga unyang taud-taud amon ipapahat ang detalye ikaduha nga paypayan. Good morning, Eastern Visayas. Daghang salamat. Good morning, Eastern Visayas. Yes, damo nga salamat Ate Sok para sa mga pasyo ng impormasyon na live gikan diha sa DYES Radyo Pilipinas Radyo Publiko Borongan. And of course, good morning usab no sa ato nga mga kaubanan diha sa Radyo Pilipinas Borongan ubos sa pagdumala sa ato nga station manager Ate Ruth Rivera Abunda. Oras sa Radyo Pilipinas sa 13 minutos na nakalabay human ang alas 8 sa buntag nining puntuha mga kaigsunan. Biyahe kita pa dong Kalbayog para usab maghatod sa iyang mga pasyo ng impormasyon ingon man sa mga kalambuan no nga ilang nahikay para sa karon nga adlaw gikan diha sa DYOG Radyo Pilipinas Kalbayog maupay ngaga Ati Suzette Pretenso. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Ati Suzette, good morning. Yes, good morning Kuya Aljon Malot ngan sa bugos nga puwersa sa RP Sugod.
And good morning, Liwat at Soka Berea, ngan sa bugos nga puwersa sa Radyo Pilipinas, Borongan. Yes, dito sa syudad San Calbayog, malain balot anamon panahon. So, tikang paliwat kagabi nga waray undang nagiinuran dito sa syudad San Calbayog. So actually, an LGU, gobyerno lokal sa syudad San Calbayog, nagpagawas na sa class suspension. So kanina nga mga alas 5, an suspension sa klase para sa mga elementary nga high school students. But 30 minutes ago, nagpagawas an updated bagong class suspension advisory si Mayor Raymond Uy. Nga kundiin an suspension waray na klase sa bugos nga level dede sa syudad San Calbayog. So elementary, high school ngan college level in waray na klase. So ito mahitungod nga ni kay an Calbayog red rainfall. So waray gud ni undang nga pag-inuran. Anamon CDRRMO inadto nga naka high alert sira pagbantay sa mga low-lying areas dede sa syudad San Calbayog. Ito nga mga hitaas an risgo sa pagbaha. Samtang samo naman hiped nga syudad dito sa Katbalogan, pinagpagawas liwat sa class suspension advisory si Mayor Dexter Uy. So, ansay post in an advisory is para sa mga DepEd nga mga eskwelahan. Oo, so meaning under sa DepEd and elementary nga high school students in waray na mga klase. So ulat-ulat na la sa mga taga-Katbalogan para sa itong mga eskwela sa kolehiyo in bangin magpagawas liwat sa updated nga class suspension. So dito naman sa Northern Samar, although waray nagpagawas pa sa nabiso sa class suspension, pero Coast Guard nagpagawas sa Rasan Sea Travel Advisory. So, hiunong san malain nga panahon ang nga tanan nga mga vessels, ang mga baloto, watercraft, nga may ada sa 250 gross tonnage nga mahamubo. Hindi rin pwede nga magbiyahe sa northern nga eastern coast sa Northern Samar. So, dito sa Biri, San Jose, Bubon, Katarman, Mondragon, San Roque, Pambuhan, Lawang, Palapag, Mapanas, Gamay, ngan Lapinig, in temporaryo nga ginsususpende ang pagbiyahe. Nga dito ngayon sa munisipyo San Calbiga, kanina nga 4:30 AM nagpagawas sira sa abiso nga nag-second alarm na ang flood monitoring system. So ada na sa 3.50 meters nga ginabusuhan na naton mga na-star sa mubo nga lugar nga pwede magbaraha nga mag-andam sa posibilidad nga pagdako pa sa level sa salog. So siya dito kahimtang sa namon panahon dito sa Calbayog sa Samar ngan sa Northern Samar maong kitangatanan in magbantay good sa mga aton official nga mga Facebook accounts, official pages sa aton mga magkadurudelain nga hensya sa gobyerno DOST Pag-asa nga aton mga local DRRMs para maging updated kita sa kamutangan sa panahon ngan mga abiso sa aton mga otoridad. Parte naman sa kuryente, sa Melco 1 nagpapadayon ang pag-upay sa mga linya. So riyan na nga Thursday, tikang alas 8:30 sa aga hangtod alas 5 sa kulop, mapaparong ang kuryente sa Barangay Panunungon. Pagka alas 9 ngan pakato sa alas 4, mapaparong naman ang kuryente dito sa Barangay Limarayon ngan Barangay Kilikili. 9 AM to 4 PM liwat mapaparong ang kuryente dito sa Burabod 2 Gandara pakadto sa Matuginaw Samar. So ang rason naman sa nais ang pagbalyo sa nadudunot nga pole nga na line clearing. Buwas naman nga adlaw, may naghihapon sa scheduled power interruption dito naman sa Barangay Osmeña
tikang alas 8 san aga hangtod alas 5 san kulop. Sa Barangay Baral, mapaparong naman ang kuryente from 9 a.m. to 5 p.m. Ngan pagka Sabado, mapaparong ang kuryente dito sa Barangay Ginbauyan Norte, Barangay Ginbauyan Sur, Tapae, ngan Wico. Mapaparong ang kuryente tikang alas 8:30 san aga hangtod alas 5 san kulop. So mga residente sa itong mga nasabi nga barangay and mag-charge ka mo sa niyong mga gadgets, power banks para maging preparado. Especially nga naglilinain an aton panahon, so importante god nga an aton mga cellphones is fully charged para in case of emergency may dakita magagamit. So parte naman sa tubig, ay nagyapon sa Service Advisory and Calbayog Water Company Incorporated. So mawawadaan sa tubig ang mga konsumidores nga na-star dito sa Barangay Matubato, particularly dito sa Altura, Agoncillo, P. Rosales Street, Mateo Street, ngan Pleasant View Subdivision. So, mawawadan sa rasang tubig sa March 22, Saturday, tikang alas 2 san kulop hangtod alas 8 san gabi. So ginahangyo natin nga tanan nga magtirok sa tubig para sa paggamit. Asya dito mga latest mga pauna nga impormasyon matikang dede sa siyudad San Calbayog. Para naman sa mga nahikay nga balita, mga top stories of the day sa RP Calbayog. Calbayog City ginparigon ang Community Healthcare pinaagi sa Health Summit. 5,845 nga mga estudyante ang nakakarawat na sa educational assistance matikang sa LGU Calbayog. Samtang project sa eskwela, School Caravan Awareness Campaign manilampuson nga igindumara sa siyudad San Catbalogan. Ngan bag-o nga evacuation center sa Lope de Vega, Northern Samar na human na. Ayaw ka mo pagparong sa niyo mga radyo. Manayaw ka mo pagbaya sa aton FB Live and YouTube Live kay aton ini igdedetalya sa second part sa naton taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Yes, damo nga salamat Ati Suzette Pretenso para sa mga pasiyo ng impormasyon. And again, good morning sa ato nga mga kaubanan diha sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog, ubos sa pagdumala sa atong acting station manager Sir Gene Navilon. Oras nato mga higala alas 8:22 na sa buntag. Update kita diri sa ato nga probinsya sa Southern Leyte, susama pod sa mga kining kahintang sa panahon diha sa Borongan ug ingon man sa Calbayog lamugdong gihapon sa kasamtangan ang amo nga panahon. In fact, Ati Soka, Ati Suzette, kagabi pagihapon nakasinati kami og kusog-kusog nga mga pag-uwan, So ato gihapon lagi nga pahinumdom sa ato nga mga higala nga dili malimot sa pagdala sa inyong nga mga proteksyon. Hinoon sa as of the moment, Ati Suzette, Ati Sok, wala pa kami nadawat nga impormasyon regarding kung adto na may nag-suspend og klase or wala kay sa ako pang gikaingon medyo nintuwak na ang uwan sa kasamtangan. But gihapon ang mga hulga niini. So kinahanglan gihapon nato sa kanunay nga magamping. And Yes, Karpi Aljun Malot, mano nami diri just in nga impormasyon gikan sa LGU Borongan suspendido adton work pagpasok kadton dida naman iton mga government offices. Okay. Ang tanan nga klase across all levels didi naman haamon na syudad dan Borongan kundi daha iyo natulak aba didi haamon as in ginraraog-daog kami ni Sherline. So nga tanan nga trabaho pasok kan nga tanan nga trabaho han mga buhatan nan gobyerno nasyonal nga tanan nga mga buhatan didi syudad han Borongan nganhan mga
klase ang mga tanan na level suspendido. Igpo-post na la masunod adton executive order nga igpapagawas sa adton amon City Mayor ni Borongan City Mayor si Ivan Dayan Agda sa RP Action. Hopefully na take note kato Ati Sok no sa mga apektado or covered nga mga area kay lagi ang ato pod nga LGU hugot man nga nakamonitor niini nga mga sitwasyon mao na nga from time to time aduna sila ipagawas nga mga update possibly karon dili pa mag-suspend but sa mga oras gikan karon depende sa dagan sa panahon o sama sa mention ni Ati Sok no ngani ipasunod na lamang ang EO kay lagi part kana sa kumbaga safety measure usab nga gipatuman sa ato nga LGU para mamahimong luwas ang matag usa no nga residente. And since suspended naman sa ato pud nga mga estudyante no sa mga ginikanan ato nga panawagan walay klase meaning ni ana o kailangan diha lang dapat sa panimalay ato usab nga bantayan ang mga bata kay ang usahay pod Ati Sok Ati Suzette mao po ni ang usa nga himuon nga rason sa mga bata aron makasuroy-suroy which is ironic no nga dapat man lagi unta na ara sa panimalay para masiguro ang safety. So ato kana nga siguraduhon kay again ang kini nga mga advisories gikan sa ato nga mga local government units and uban pa nga mga ahensya para lamang usab sa ato gyud nga kaayuhan. And amping-amping no amping sa tanan nga apektado niining daot nga panahon. I thought mao na to Ati Suzette Ati Sok ang pagsagunso na sa init nga panahon apan kalit lamang ang nilubad no. So di pagyud stable karon ang ato nga panahon mao na nga mag-amping and kanunay nga magbinantayon. Samtang update sa atong linya sa kuryente mga higala adunay gipasabot nga scheduled power interruption ang atong Southern Leyte Electric Cooperative Consoleco para sa karon nga adlaw-adlaw nga Huwebes. Ngani nagsugod na Ati Suzette Ati Sok para sa atong mga konsumidores diha sa Barangay Laray, Ilihan, Sindangan, Danau ug ingon man sa Bagong Silang diha sa lungsod sa Macrohon ug ingon man sa Ginabunan sa Malitbog. Gikan kini alas 8 sa buntag ngadto sa alas 5 sa hapon. Matod pa sa Soleco, adunay paghimuon nga single phase line reconductoring no diha sa may Laray padung sa Danau sa lungsod sa Macrohon hinungdan sa naasoy nga scheduled power interruption. Ato na lamang pong ipasabot in advance mga higala kay ugmang adlaw adunay lain nga pag scheduled power interruption gikan gihapon sa alas 8 sa buntag ngadto sa alas 5 sa hapon diin ang mga apektado niini ang ato nga mga konsumidores diha sa sitio Balilahay, Manhilo, Santa Rosario, Kabulihan o sa Guadalupe diha sa Dakbayan sa Maasin. So sa maghapon nga rason, single phase line reconductoring mga higala diha sa Manhilo padung na sa Guadalupe. And alang sa dugang pa nga mga impormasyon, mga advisories gikan sa ato nga Southern Leyte Electric Cooperative, mamahimo nga bisitahon ang ilang social media account. Peace and order situation Ati Sok Ati Suzette dinhi sa probinsya sa Southern Leyte generally peaceful and ang ato nga kapulisan padayon ang pagsiguro sa kahapsay o kalinaw sa ilang tagsa-tagsa ka mga area of responsibility and hugot na usab ang ilang pagpangandam gumikan kay hapit na ang pagpahigayon niining local campaign no pagpangampanya sa ato nga mga kandidato sa lokal nga posisyon karong umaabot nga Marso 28 and since mag-abli naman po ang local campaign apil na niana ang hugot nga seguridad and hugot nga compliance nining pagpamutang no sa mga posters campaign materials ngadto sa designated nga mga area. Alright mga higala og para sa mga balita nga nahikay sa tibok pwersa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod para sa karon nga adlaw nga Huwebes sa Marso 20. Siyam kalokal nga panggamhanan sa Southern Leyte gipasalig ang suporta sa himuong School in the Air program kabahin sa coconut production. Mga kababayinan sa lungsod sa Anahawan nakabenepisyo sa libreng pop smear. Kasala ng Bayan 2025 gipahigayon sa Pintuyan Southern Leyte atol sa kasinti 18 nga founding anniversary sa lungsod. Rural Health Unit sa lungsod sa Buntok, Southern Leyte magpahigayon ng mga kalihukan sa Rabies Awareness Month. O summer job giablihan sa probinsyal nga panggamhanan sa Southern Leyte alang sa mga kabatanunan.
Iniusab atangan mga higala ang balita nga nahikay sa Philippine Information Agency Southern Leyte pinaagi ni Sir Bong Pidalino. Mga eskwelahan nakadawat og mga smart TV ingon man speakers gikan sa Suleco o Aboitiz Power. Standby kay sa mga pagbalik. Kompletong detalye sa naasoy nga mga balita ang inyong nga mabati. Hilamang gihapon sa programang Good morning, Eastern Visayas. Simula nang pumasok ang administrasyon ni Pangulong target Ferdinand ng R. Marcos bawat Jr., taon ni Pangulong higit 3 Ferdinand bilyong R. pisong halaga ng produktong may kaugnayan sa smuggling at hoarding ang nasabat ng pambansang pulisya. By eliminating smuggling, hoarding, profiteering, and other cartel activities, we are not only shielding our local producers, but also providing consumers with affordable agricultural and fishery products. At sa isinabatas na Anti-Agricultural Economic Sabotage Law, ang dumedehado sa ating mga magsasaka, consumer at ekonomiya, di lang pagbumultahin, ikukulong pa. Simula nang pumasok ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., higit 3 bilyong pisong halaga ng produktong may kaugnayan sa smuggling at hoarding ang nasabat ng pambansang pulisya. By eliminating smuggling, hoarding, profiteering, and other cartel activities, we are not only shielding our local producers, but also providing consumers with affordable agricultural and fishery products. At sa isinabatas na Anti-Agricultural Economic Sabotage Law, ang dumedehado sa ating mga magsasaka, consumer at ekonomiya, di lang pagbumultahin, ikukulong pa. Career sa pagpapaganda? Meron na yan sa TESDA. Sa pamamagitan ng kanilang partnership sa mga technical vocational institution, may libreng training para sa mga esthetician. At pagkatapos ng training na ito, may certification ka na magagamit mo sa Pilipinas man o sa abroad. Ayon kay TESDA NCR Regional Director Joven Ferrer, yan daw ang isa sa mga mandato ng Pangulo, maayos na trabaho para sa mga Pilipino. Dahil yun ang gusto ng mahal na Pangulo. Dapat livable employment. Hindi lang basta nagka-employ tapos. And one thing more is, nung binigyan kami siyempre ng budget, in-increase na ang budget, na-increase yung reach out namin in terms of number of scholarship, number of our beneficiaries, lumaki. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:31 sa buntag. Good morning, Eastern Visayas. Padayon gihapon kamo nga nagpaminaw nining ato nga programa ang Good Morning Eastern Visayas. Hatod kaninyo sa inyong pwersa sa Radyo Pilipinas Sugod, Radyo Pilipinas Borongan, Radyo Pilipinas Calbayog ug Philippine Information Agency. Oy, good morning kang Ate Jennifer Gulmatico nagpaminaw karon diha sa Borongan City, Eastern Samar. Dinipunto mga higala dili na kita maglangan ato na nga paminawon ang kompletong detalye sa mga balita nga nahikay para sa karon nga adlaw. Yana ato nga balikan ang ato nga kaubanan sa DYES Radyo Pilipinas Borongan sa makausapa mayong buntag Ate Sok Abiria. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Daghang salamat ka RP Aljon, doon na diri nagpapakyan na hito natin live streaming hiklay buko kung may pasok LG Borongan waray suspendido iton work iton mga buhatan dili naman iton lokal nga pamunuan Hansyudadan Borongan to follow adton executive order nanadi adton amon mahipapaangbit nga mga balita nga ginandam adton mga resgaduhan natin nga mga kauban na DYES Radyo Pilipinas Production Team palengke QR Plus program na national government na nagdudusan cashless o digital payment again lunsad na syudadhan Borongan bloodletting activity again dumarahan Municipal Health Office san Bungtuan San Julian Malampuson magin producer dirila
Consumer Ayatan YFC Program Awardee Region 8. Mga kalagsa na syudadan Borongan nga nag-iedad na hin 80 anyos ug sobra pa padayon naging proseso adton mga kapapilan agud makakarawat-liwat hin pahalipay tikang gobyerno nasyonal ngan adi adton balita unahan ta adton pagtagapaling QR plus ang detalye tikan kan kasamang Daisy Bilizar. Radyo Pilipinas Report. Habot nga mauran nga panahon, naging malang puson ang formal nga paglunsad ang paling QRPH Plus sa syudadan Borongan kakulop nga adlaw. Ininigin paagin programa nga Gindumara City Transport Terminal. Ang aktibidad din pinangunahan ni Bangko Sentral ng Pilipinas Area Director Victorio III M. Tingkang, City Local Government Operations Officer Maria Florita Mocoro, Mayor Jose Ivan Dayan C. Agda nga ginrepresentara ni Konsehal Victor Franco, Vice Mayor Iman Chusongkog, iba pang opisyalis sa syudad, kaupo din mga department heads ng financial service providers. Tasugbong inpera nga financial service providers ng electronic money issuers, sugad ang GCash, PMaya ngan iba pa, igindudusuhan paling QRPH Plus ang paggamit in cashless o digital payment ha merkado ngan sektor hi transportasyon gamit ang QR code nga pwede maskan ha cellphone. Haya mensahe igin pahayag ni BSP Area Director Tingkang nga dako nga bulig ang paling QRPH Plus ha pagpahiluag ang financial footprint sa mga magtirinda merkado ngan matagan hirin access agud makatagamtamin kadugangan nga financial services sugad hin loan ha hibubo nga interest pati na investments. Sumala naman kan Konsehal Franco ang paling QRPH Plus inasa nga game changer magsusumpay habot nga hiton tradisyonal nga digital economy nga nasiguro bisan pa aton mga labasira tricycle drivers ngan mga konsumidor in makakabenepisyohan cashless nga transaksyon nga masayon sigurado ngan episyente. Ihaliwat kinilala ang Bangko Sentral ng Pilipinas, mga financial institution ng city government ng Borongan nga naniguro agud maging posible ini nga programa. Kasumpay hinigin awag ni Franco ang publiko nga suportaran ang paling QRPH Plus din syudadan Borongan nga tinikangan hin bag-o nga era o panahon diin ang digital transaction in uso na. Adton mga negosyo in na-exister ha suportahit moderno nga teknolohiya. An author o tagsuratan paling QRPH Plus Ordinance sa City Government ng Borongan amoy Konsehal Sergio Gilbert Escoto III. Para bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mga salamat kasamang Daisy Bilizar. Good morning, Eastern Visayas. Samtang, dili naman sa Radyo Pilipinas Kalbayog by the way kapod natin sa Master Control sa Rabio Sir Louie Halalon ngan si Kuya Ezrael Ezra Taro. Para sa siyahan nga balita, Kalbayog City ginparigon ang Community Healthcare pinaagi Sun Health Summit. Ini igdetalye ni Charmaine Perito. Radyo Pilipinas Report. Sa paningkamot nga maparigon ang healthcare system ngan masiguro nga kada residente may access sa dekalidad nga serbisyo panlawas. Gin-host sa siyudad sang Kalbayog ang Health Summit 2025 kakulop nga adlaw Miyerkules, Marso 10, 9. Ubos sang tema Transforming Health at the Barangay Level, nagkatitirok ang mga opisyal, healthcare professionals ng iba pang stakeholders para magdiskusyon sa pagpadukwag sa primary healthcare services, pagpatuman mas epektibo ng community health programs ng paghatag sa prioridad sa preventive care. Nagpahayag ang mga partisipante sa narapanawagan para sa mas hilawig nga serbisyo panlawas labi na sa mga kablas nga pamilya. Gintagan doon liwat ang panginahanglan sa mas maupay nga pasilidad ngan panalipod sa publiko kontra health crisis. Ang summit nagpakita sa paghinyap sa siyudad sang Kalbayog nga matagan sin mahigugmaon, patas nga epektibo nga healthcare services ang ngatanan labi na ang mga nagkikinahanglan sin bulig sa kada barangay. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat Charmaine sa nimo balita. Good morning, Eastern Visayas.
Para sa balita nga nahikay sa Philippine Information Agency Southern Leyte, mga eskwelahan nakadawat og mga smart TV o speakers gikan sa Soleco o Aboitiz Power. Ani ang report ni Sir Bong Pedalino. Unom ka mga eskwelahan sa lalaing dapit ning lalawigan ang nagsipaggadawat og mga kahimanan alang sa paglambo sa kaalam o kantigo sa ilang mga tinunan. Gipahigayon pagka Biyernes, Marso 7, ang pagtunol sa maong mga kagamitan nga naglakip sa mga smart TV o mga soundbar speakers ngadto sa mga hingtungdang mga tunghaan nga naglakip ning mosunod. New Australia Elementary School, Hinunangan East Central School, Santa Firmina Elementary School, Malitbog Central School, Macrohon Central School ug Ibarra Elementary School sa Maasin City. Ang maong mga butang nahimo pinagi sa paningkamot sa Sulico ug Aboitiz Power. Ug ngani dito sa buhatan sa Sulico gipahigayon ang turnover ceremony ubos kini sa programa nga gitawag DJ Eskwela. Si Ima Lacerna, non-teaching staff sa DepEd nga na-assign sa Ibarra Elementary School Principal's Office, misugilon nga anhay butang sa ilang library ang maong TV aron magamit sa mga kabataan. Pagkakaroon wala pa mataod ang maong nadawat nga butang apan naghinamhinam na ang mga magtutudlo ug mga kabataan nga magagamit niini sa ilang mga leksyon. Giasoy nila sila nga sa Brigada Eskwela sa miaging tuig dihay misaad nga modonate sa maong mga butang ug natuma na kinikaron. Gikan sa PIA Southern Leyte, Bong Pedalino. Good morning, Eastern Visayas. Nagang salamat sa mong report, Sir Bong Pedalino. Good morning, Eastern Visayas. Samtang para sa balita nga nahikay sa Dibok Pwersa sa Radyo Pilipinas sa sugod summer job giablihan sa probinsyal nga panggamhanan sa Southern Leyte alang sa mga kabatanunan. Ang detalye nini hatod ni Miss Dalia Abiera Ore. Radyo Pilipinas, report. Andam na nga modawat ang lokal nga kagamhanan sa Southern Leyte sa mga kabataan-unang buot mga apply sa summer job ubos sa Special Program for Employment of Students kon SPES. Kini nga programa gitumong sa paghatag og oportunidad sa mga estudyante o mga kabataan-unang gusto ka magtrabaho karong summer season aron makatabang sa ilang mga panginahanglan sa eskwelahan ug mga kuha og kasilatian sa trabaho. Sumanat ang Philippine Counselors League on PCL President Ina Mariloy, ang aplikasyon abli alang sa mga kwalipikadong estudyante sa lalawigan. Lakip sa gikinahanglang requirements, mao ang SPES application form, birth certificate, school ID ug certification gikan sa school registrar, gikan sa pinakawahi nga enrollment, income tax return kon ITR sa mga ginikanan. Para sa mga out-of-school youth, gikinahanglang mupasa og 2x2 ID picture, long folder ug sedula. Ang mga interesado nga aplikante, kidasig nga moadto sa Public Employment Service Office kung peso sa ilang tagsa-tagsa ka munisipyo o lungsod aron kuhaon ng aplikasyon ug mahibalan ang dugang nga impormasyon. Gidayeg sa lokal nga kagamhanan sa Southern Leyte ang ilang suporta sa edukasyon ug pagpauswag sa kubatan-unan, pinagi sa paghataw og trabaho nga makapalambo sa ilang kasinatian ug kahibalo sa pagtrabaho. Balita gikan sa probinsyal nga kagamhanan sa Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Dalia Abiara Oret, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Nagang salamat sa mong report, Miss Dalia Abiera Oret. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, 41 minutos na nakalabay alas 8 kan mga ka-RP Aljon Malot nga sugadman didaliwat ha Kalbayo ug kan ating suset pretensyo adiin pinakabag-ong advisory aton DPWH Eastern Samar District Engineering Office nga aton right Taft Borongan Road, Barangay Malinaw, Habong Tuhan Taft, indiri yana na agian hangatanan nga klasihin bihikulo darahadton babaha nga haros mag-un metro adton kahitasen darahan nangani hini nga padayon nga pag-inuran salit adto natin mga motorista ingin auhagan DPWH Eastern Samar District Engineering Office nga didto agi adton alternative
alternatibo nga ruta adton junction han Buena Vista Lawaan Marabot nga kalsada. Diri maagian not possible nga tanan nga behikulo adton Right Taft Borongan Road di naman ha Barangay Malinaw habungtan Taft Eastern Samar ang mga motorista ginaauhag nga didto agi hiton alternatibo nga ruta han junction an Buena Vista Lawaan Marabot Road. Samtang bloodletting activity gindumara han MHO habungtan sa Julian Malang Puso nan detalye tikangkan kasamang Dayan Kamplon. Radyo Pilipinas Report. Kasumpay ito National Voluntary Blood Services Program itong Department of Health or DOH naging malang puson ang gindumara ang bloodletting activity sa San Julian Municipal Covered Court hadtong Martes nga adlaw Marso 18 tuig 2025. Ipinaagan Municipal Health Office or MHO hanbungto hapaungunan ni Dr. Artemia Lubrio Balongay. Naimugsoy ni nga aktibidad ipinaagi itong mahugot nga sumpayan han MHO San Julian ngan Philippine Red Cross. Diin inabot ha 58 nga individual o blood donors at doon voluntaryo nga nagdonar hindugo na sabi nga programa. Diin kataliwan makuha ni dugo, hire na kakarawat hintag 5 kilo nga bigas. At doon mga nakolekta nga blood bags, sinigpapailarom naman hin screening para masiguro nga talwas ini para hiton mga pasyente nga makakarawat. Diin kataliwan hiton screening, inigdidistribuer naman ini hamagkalain-lain nga blood banks para han mga pasyente nga magiginahanglan. Daka nga bulig iton pagdumarahin bloodletting activities, darang alabot lang nga makakasalbar inihin kinabuhi. May hapon hini mga benepisyo nga durot nga dayton lawas sa nansang individual o donor. Ining aktibidad ini susubay hito Republic Act 7719 nga mas kilala nga National Blood Services Act of 1994. Nagduduso ha voluntaryo nga pagdonar hiton dugo agud makahatag insufficiente nga malinis nga supply hindugo ngan ma-regulate ang mga blood banks. Ana sabi nga bloodletting activity ang gindumara ka ilarumhan tema dugo mo dugtong kinabuhi ko. Para Habagong Pilipinas, Dayan Kamplon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damo nga salamat kasamang Dayan Kamplon. Good morning, Eastern Visayas. Samtang dugang nga balita dide sa siyudad San Calbayog, mga nakakarawat sa educational assistance tikang sa LGU Calbayog umabot na sa 5,845 nga mga estudyante. Detalye pamatian naton sa akon report. Radyo Pilipinas Report. Padayon ang distribusyon sa educational assistance sa siyudad San Calbayog nga kundiin 5,845 na nga mga estudyante ang nakakarawat sa pinansyal nga bulig. Pinaagi sa koordinasyon sa gobyerno lokal San Calbayog sa pagpamuno ni Mayor Raymond C. Uy ngan Vice Mayor Rex Daguman ginpapatuman ang programa upod ang suporta sa sangguniang panlungsod. Mahinumduman nga matikang sa Marso 12 nagpapadayon ang payout sa mga distrito sa Oquendo, Tinambakan ngan Calbayog, pinaagi sa City Treasurer's Office. Sa pinakaorhe nga payout nga ginbuhat kasan Kulop Marso 18, 473 nga mga estudyante tikang sa Barangay Nihaga, Dagum ngan Payahan ang nakakarawat sa bulig. Ini kabahin sa target nga 7,000 nga kabugusan nga mga benepisyaryo. Padayon ang paningkamot sa lokal nga panggobyernuhan sa paghatag sa ayuda sa kabataan nga estudyante nga nagahatag sa mas dako nga oportunidad para sa edukasyon ngan sa mas maupay nga kabubuwason. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Aton oras 46 minutos sa naglabay sa alas 8. Good morning, Eastern Visayas. Sa dugang panato nga balita, Rural Health Unit sa lungsod sa Buntok, Southern Leyte, magpahigayon og kalihukan sa Rabies Awareness Month. Anang report ni Ruel Bugnos. Radyo Pilipinas Report. Ang lokal nga kagamhanan sa Buntok, Southern Leyte pinagi sa Rural Health Unit kon RHU magpahigayon og kalihukan. Subay sa pagsaulog sa Rabies Awareness Month karong adlaw Marso 20, 2025 sa Buntok Municipal Activity Center. Ang tema karon tuiga mao ang rabies-free na pusa't aso, kaligtasan ng pamilyang Pilipino. Responsibilidad mo, alagay bakunado. Sumala pa sa impormasyon gikan sa RHU Buntok, sila magpahigayon ng Rabies Awareness Parade
o pagasundan kini so sa ka programa o ang libreng anti-rabies vaccination sa mga binuhing iro ug iring nga nagpangidaron og 3 ka buwan pataas. Katambayayong sa RHU ning mahong kalihukan mao ang Municipal Agricultural Services Office kun magso. Busag iawhag karon ang tanan nga mga buntokanon nga makighiusan ning mahong kalihukan alang sa usa ka rabies-free nga komunidad. Balita gikan sa lungsod sa Buntok para sa Bagong Pilipinas. Roel Bugnos, Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko. Nagang salamat sa mo report, Sir Roel Bugnos. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang bidhamon na syudadahan Borongan, mga kalagsan ng syudad nga nag-iedad na hin 80 anyos ug sobra pa proseso adton mga kapapilan para liwat makakarawat hin benepisyo. Ginproseso ang benepisyo ng mga senior citizen nga nag-iedad hin 80, 85, 90 ug 95 ang edad. Linabay nga tuig 2024 sugadahan iba pa nga nagpakakarawatan pahalipay ang National Commission for Senior Citizens so NCSC tungod kay maaabot nira ang sugad nga edad o nag-birthday haniya na nga Enero 2025. Una dinhi nag-aro ang NCSC hinpundo ang national government tungod kay tuig 2024 man naaprobaran ini nga tinag 10,000 pesos nga benepisyo nga pundo nga ginalutaga para han nag-birthday han Enero yana nga tuig 2025 ug han iba pa nga magbe-birthday hitya na nga mga bulan han tuig 2025. Nakapatik gihapon na balaod nga tinaglima ka tuig it pag-isip it edadit senior citizen nga matatagan hini nga benepisyo. Pasigi naman nga ginpapaninano ang Office for the Senior Citizens Affairs sa syudad ang listahan ng mga senior citizen nga pasado ang mga requisitos ngan takos makakarawat ang sugad nga benepisyo tikang nga gobyerno nasyonal upod na adton mga nakaabot hin edad 80 ug lapos pa niyan han tuig 2024. Balita nahikay han diway sa Radyo Pilipinas tikang han buhatan han lokal nga pamunuan ng syudad ipinaagi han Borongan City Information Office. Good morning, Eastern Visayas. Para sa dugang nga balita dede sa RP Calbayog, Project sa Eskwela, School Caravan Awareness Campaign manilampuson nga igindumara sa syudad San Catbalogan. Detalye ade sa akon report. Radyo Pilipinas report. Dito naman sa syudad San Catbalogan, nagin manilampuson ang Project sa Eskwela School Caravan Awareness Campaign nga ginbuhat sa diri pala maihang panahon sa SSU Maseda Gymnasium. Durante sa event, gindiskusyon ang Young Adult Fertility Study 5, Adolescent Sexual Reproductive Health and Rights, Teenage Pregnancy and HIV o AIDS sa tubangan sa mga estudyante sa Samar State University National Service Training Program o NSTP. Gindumara ang aktibidad sa kolaborasyon sa Waray-Waray Youth Advocates, SSU University Student Council, NSTP, LGU Catbalogan, ngan Catbalogan City Population and Youth Development Office. Basar sa Waray-Waray Youth Advocates, tungod sa pagkamanilampuson sa kampanya, magiging tinuig na nga event ini sa Samar State University. Nagpaabot naman sa pasasalamat ang Waray-Waray Youth Advocates sa nga tanan nga nagbulig nga nagpartisipar. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Aton oras, 51 minutos ang naglabay sa alas 8. Good morning, Eastern Visayas. Samtang Kasalan ng Bayan 2025 gipahigayon sa Pintuyan Southern Leyte atol sa ka-118 nga founding anniversary sa lungsod. Ang detalye nini hatod ni Ma'am Gemma Destriza.
Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa balitang lokal, Kasala ng Bayan 2025 gipahigayon sa lungsod sa Pintuyan atol sa ika-118 nga founding day anniversary sa lungsod. Nasayran sa Radyo Pilipinas nga adunay 25 ka mga nagpudyo-pudyo nga gihiusa officially pinaagi sa gihimong Kasala ng Bayan 2025 sa LGU Pintuyan nga gipangunahan ni Mayor Rick Estrella ug kinasingkasing nga gibedisyonan ni Reverend Father Plot Rodriguez ang kura paruko sa naasoyng lungsod. Human sa civil wedding ceremony nga gihimo ni Mayor Estrella ug sila gibasbasa ni Father Plot ug gisuportahan kini sa mga taga LGU pinaagi sa panaghiusa sa duha ka managhigugmaay. Ang Kasala ng Bayan 2025 usa lamang sa makalihukan sa 118th founding anniversary sa lungsod sa Pintuyan. Balita gikan sa LGU Pintuyan para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang salamat sa imong report, Ma'am Gemma Destriza. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, kadugangan nga balita, tigang didihamon dapit, natat diton agrikultura, maging producer, dirila consumer, ayatan YFC Program Awardee. Hikita mismo nga kapartihit komunidad, maging producer, dirila consumer, ayat inihan Young Farmers Challenge Awardee Hariyun Utso inadton ginbol iwan nga ayat nga dahan mga mulupihan komunidad ni Mr. Remart Valdez Young Farmers Challenge sa YFC Awardee Upscale Category durante ang usapang agrikultura program na DYS Radyo Pilipinas Borongan Kakulop ng adlaw. Sigun kan Valdez asay ini iton inagtan YFC program han Department of Agriculture nga adton mga batan-on bumalik ka agrikultura hapag uma ilabi pa hiton may kalabutan na food production and food security hatod mga komunidad. Igin istorya ni Valdez nga may liwat ya igkasibatan-on nga kapartner han Ira Enterprise ang gintatawag the Hagna Farm na bungtuhan may dulong nga hi Mr. Clinton Lacanaria kundin iton pangunang nga produce an Ira Uma anton quail eggs o pugo. Nagtikang an Ira negosyo han October 2024 o didahan October 20 han tuig 2024 han matagan hirahin 80,000 pesos nga startup capital ipinaagyan YFC program ngan ini nga kantidad ginamit han pagtukod han housing han cage nga han pagpalit hin 1,000 nga ihap hin ready to lay RTL nga quails ngan tungod han ira paning kamot yan na ada na ini ha 2,500 ang ihap hadton ira RTL. Sigun pa kan Valdez, igin pahayag pa niya nga nakakapag-supply na ang irahag na farm in quail eggs sa irabungto partikular na may dulong Street Vendors Association o MASBA kundi membro hiya nga sugadmanhan sapit nga bungtuhan Balangkayan o Llorente. Siring pahining nga batan-on nga entrepreneur nga nag-apply liwat hirahan YFC program upscale category nga nakatalaan hira makabenepisyo hingkadugangan nga pundo nga gagamiton na pag-expand dan ira negosyo aber makapag-supply hirahin quail egg sa iba pa nga mga lugar ay Eastern Samar ngan hagawas han probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas. Sa dugang panaton nga balita dede sa RP Calbayog, bagong evacuation center sa Lope de Vega, Northern Samar nahuman na. Ini igbabalita ni Charmaine Perito. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Balita sa Northern Samar. Nahuman na ang bago nga 2-story evacuation center sa Barangay Poblacion, Lope de Vega, Northern Samar nga magsiserbe nga temporaryong orokyan sa mga Nortehanon sa panahon sa emerhensya. Tungod nga malaksi magbaha sa barangay, gintukol ini nga Type B Evacuation Center nga kaya mag-accommodate 40 nga pamilya o 200 katao. May light, ventilasyon, lain nga kasilyas para sa kalalakinan ngan kababayinan nga iba pa nga kinahanglanon para masiguro ang seguridad san evacuees. May dalawat generator set para sa supply san kuryente, water tank, ngan rampa para sa mas sayon nga pag-access san mga may kapansanan. Pinaagi sining nga proyekto
Inpapamatunan sa gobyerno probinsyal sa Northern Samar ang era dedikasyon sa disaster preparedness ngan sa paghatag sin husto nga panilipod sa katawhan sa panahon san kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Charmaine sa imo balita. Good morning, Eastern Visayas. Samtang siyam kalungsod o lokal nga panggamhanan sa probinsya sa Southern Leyte, gipasalig ang suporta sa School in the Air program kabahin sa coconut production. Para sa kumpletong detalye, aniya ang akong report. Radyo Pilipinas, report. Ni pasalig sa lang suporta ang siyam kalokal nga panggamhanan sa Southern Leyte sa pagpatuman sa usa ka School in the Air konsowa nga programa nga giuluhang masaganang kukubuhayan radyo eskwela sa pagniniyugan. Nasayran nga nipirma sa usa ka Memorandum of Agreement kun MOA ang Agricultural Training Institute Regional Training Center kun ATI RTC 8 o Provincial Agriculture Office sa Southern Leyte niadtong Marso 18 ning tuiga. Gitaho nga lakip sa nipaambit og suporta aron sa pag-agnis sa mga mag-uuma sa lubi nga mosalmot ang lungsod sa Buntok, Sugod, Tomas Opos, Malitbog, St. Bernard, Libagon, Macrohon, Padre Burgos ug Maasin City. Giasoy nga tumong sa inisyatibong paghatag sa mga mag-uuma sa pinakabag-o nga kaibawo sa produksyon sa lubi, pagproseso o guban pa nga mga teknolohiya pinaagi sa radyo aron mapalambo ang ilang produktibidad o panginabuhian. Ang ayang masayran nga nasa 500 ka mga mag-uuma sa lubi sa Southern Leyte ang gilauman nga makabenepisyo sa naasoy nga School on the Air. Balita gikan sa probinsya sa Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Alzon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:59 sa buntag. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, mga ka-RP, mga ka-PCO, ka-RP Aljon Malot, ngan ka-RP Suset Pretensyo, bidhiamon nga side, Syudadhan, Borongan, DYS, Radyo Pilipinas, Borongan, mananamilit na kami, syempre temporaryo la. Ang aran po itbugos nga DYS family naman SM, Ate Ruth Rivera, Abunda, kan Chef Tekyud, sa naman admin kan Kuya Buboy, syempre, ato natin din ka-partner, Master Control, Engineer Alcuin, Ate Sok Aberia, damo nga salamat. Good morning, Eastern Visayas. Yes, didilawat sa RP Calbayog, mananamilit na lewat kami. Salamat sa akon mga nakaupod sa Master Control, si Rabio S. Sir Louie Alalon, ngan si Kuya Ezra Taro, ngan salamat lewat sa akon nakaupod nga news contributor, si Charmaine Perito. Sa ngaran sa nato na acting station manager, Hinaro Navilon, ako na yung nakaupod, yan ang Huives, nga Deshawn San Aton Taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Boss naman nga adlaw sa parehas nga oras, ngan sa parehas nga estasyon iniutroan. Good morning, Eastern Visayas. Yes, damo nga salamat Ati Sok, tikang didaha DYES Radyo Pilipinas Borongan, Ati Suzette sa DYOG Radyo Pilipinas Calbayog, and of course sa ato sab nga kaubanan sa Philippine Information Agency Southern Leyte, kang Sir Bong Pidalino, daghang salamat. And sa tanan nga mga nagsubaybay maparadyo man sa ato nga Facebook Live sa Macau Sapa, daghang salamat kaninyong tanan. Gikan diri sa Radyo Pilipinas sugod sa ngalan sa mga station manager Sir Dindo Alaras, ingon man sa atong kauban sa Master Control Kuya Rito Cabales, kinigihapon ang inyong alagad sa kahanginan na Alzon Malot. Sa Macau Sapa, good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Radyo Pilipinas.